Champs, usapang bloom tayo. Hindi yan bloom na yan. Bloom na nandito sa gelatin. To, yan. So, gumagamit kayo ng gelatin. Pero, alam niyo ba yung bloom sa gelatin? Familiar ba kayo doon? O basta, bibili na lang kayo ng gelatin, hindi niyo alam kung gaano ka-importante yung bloom or yung bloom count or bloom strength ng gelatin na binibili nyo. Ganito kasi yan. So, yung bloom count or bloom strength, mahalaga kasi yan. Kasi yun yung measure ng setting ability ng gelatin. It would range between 100 to 250. So, depende yan. Pwedeng meron kang 150 na bloom, pwedeng merong malakas na 250. So, ibig sabihin, mas mataas, mas malakas. Meaning, mas firm yung hold ng gelatin dun sa gagawin mo na, for example, gelatin, coffee jelly, mga ganon. So, mas mataas, mas firm. Mas mababa, mas malambot. So, baka sabihin nyo, dadamihan ko na lang yung mas mababa na bloom. Hindi rin kasi ganon. Kahit damihan mo siya, kung mababa yung bloom count ng gelatin mo, minsan hindi mo rin makukuha yung talagang firmness na gusto mong ma-achieve. Mas maganda pa na mag-risk ka na lang doon sa mas mataas kasi tubig lang naman ang katapat nun para ma-diffuse mo yung firmness. Minsan kasi, parang sakto lang yung gamit mo doon sa gelatin pero lumalabas na mas matigas. So, in which case, babawasan mo lang naman yung water. Okay, so clear na tayo dyan sa bloom count ha, tsaka bloom strength. Kailangan familiar kayo dyan. Pero ang hindi nyo alam, meron kaming dalawang types ng gelatin. Magkaiba ng bloom count. Ito yon. So, isang gelatin, ito yung dati na sa amin, meron na kaming bagong labas na beef gelatin. So, ito kasi is beef and porcine. Ito naman, bovine or beef. So, magkaiba rin ng bloom count yan. Ito is 220, ito is 240. Ibig sabihin, kung gagamitin mo to ng 1:1, so kung gagamit ka ng 1 teaspoon ito at 1 teaspoon ito, kung pagko-compare mo, mas magiging firm ang labas nito. Okay? So, tatansyahin mo na lang talaga doon sa tubig na idadagdag mo. Ha? So, alam niyo na, may 2 types kami ng gelatin na pagpipilian nyo depende sa bloom count. Okay? So, yung original namin na gelatin at yung bago na beef gelatin. Mas mura ito. Mas marami, mas mura kesa dito. Depende kasi yan kung saan nyo gagamitin. Sa mousse, sa jelly ba, sa cake. Depende kung saan nyo paggagamitan. So better na mag-experiment muna kayo kung ano dito yung talagang swak dyan sa recipe nyo. Alright? So available na. Check out na sa mga online selling platforms. Of course, also available dito sa Facebook and IG stores namin. Dito lang yan.